So hi guys, what's up? So for today's vlog, i-unbox na natin ang bago nating helmet na pinalit ko dun sa Bell Custom 500 ko. So nabili ko pala to guys sa Moto World, Moto Market. Ang brand niya is Rio. Ayan, 3990. Ano siya? Yung Rio na RF67 na monocolor. So yun guys, unbox natin. Ang kasama niya guys, meron siyang clear lens. Ito guys, meron siyang helmet bag din na kasama. Ayan. Ayan siya. Isa natin. So nabili ko pala to guys ng sale. Kaya ito yung na-consider ko. So yan siya. Ako binili ko size XL. So ang original price niya guys ay 3,990. So mga around 4,000 siya. Tapos nabili ko lang siya ng parang mga 2,800 nung last na sale sa Shopee. So yan siya. So kaya ko siya nagustuhan guys, ano na siya, 2206 rating. May ICC sticker. So yun nga, sobrang budget friendly niya lang. Sobrang mura. Kasi yung previous helmet ko na bago to, actually kamukha lang yung ID Rocket. Yun kasi wala pang ECE. So yun, meron siyang parang clip dito na angatan. Yan. So kaya siya one hand guys. So yung internals niya, black yung color. Tapos maganda pa dito guys, naka double D-ring na rin. Yan. Okay naman yung paddings niya, makapal naman. Yan. So yun, kaya actually ang gusto ko sana ay glossy black. Basta gusto ko sana glossy, hindi ako magaling mag-maintain ng black eh. Pero yun lang yung available na XL ng time na bumili ako white. So okay lang, turno din KT side dun sa Vespa natin. Tas okay din to sa Trident kasi classic yung mga motor natin. Pero ito parang chinek ko, parang di pinlock ready. Yun lang, di siya pinlock ready. Tanggalin ko na to. Iniisip ko kung hindi, sige, yung tinted mo na gamitin natin. Yun oh. So yun siya guys. And then diba, try natin i-fit. Yun siya guys. So guys, ayun siya. Diba goods naman. Kasi pala guys, ang maganda din sa kanya, chinek ko yung inner lining. Ayan siya, black. Ito, ilawan natin. Ayan. Makapal siya, maganda yung lining niya sa loob. Ayan. Tapos sa ilalim ng cheek pad, meron siyang palms na pocket. Yun siya guys. Kasi yun pala guys, upon researching sa mga di nakakakilala sa Rio or Rio, ano siya, Taiwan made na helmets. So yun, syempre makaka-assure kayo na quality talaga yung helmet since Taiwan kasi yan sa mga good manufacturers, di ba? Close sa mga Korean products din. So yan, ayun lang kasama niya. Clear na lens, yung bag, tapos helmet. So yun lang guys.
Pakita ko na sa inyo pag nakasakay na sa motor. Peace out. Bye-bye. What is up guys? So yan, itong pala yung bago nating helmet na Rayo RF6V. Ayan, nabili natin to sa Moto Market, Moto World for para mga 2,800 na naka-sale nung nakuha ko eh. Pero yung original price niya is 4,000 pesos. So yun, di ba? Bagay kay Tisay. Bagay na bagay kay Tisay. White on white siya. So medyo parang pearl white yung kulay niya, tas glossy. Kaya shoot na shoot dito sa Vespa natin. So yun guys, initial impression, yung napansin ko lang yung double D-ring strap niya medyo mahaba. So kung mapapansin nyo banda dito, lawit na lawit dito sa may bandang leeg. Lagpas na lagpas siya doon sa leeg ko. Although pwede mo siyang higpitan, kaso kahaba na to masyado yung strap na kadugtong niya dun sa para ilak siya. So yun lang siguro yung una kong concern. Tapos sa wind noise naman, okay naman siya. Napatakbo ko ng mga 80 siguro. Hindi naman siya maingay. Pero pag bukas yung visor mo, syempre medyo maingay siya. Medyo kaano siya nung HJC V10 ko. Pagka bukas yung visor, may ganun din, may sumisipol. Kasi nga, syempre bukas yung visor. Pero yun nga, pag sarado, okay naman. Medyo tahimik naman siya for me. Well, syempre iba na siguro pag nagawa 100 ka na. Parang max ko lang kanina mga 60 to 80. Pero doon tahimik naman siya. Tapos yung pala nagustuhan ko din dito, medyo kulob siya. Kumbaga again, parang doon sa HJC V10 ko, kahit medyo isolated siya pag nakasarado lahat yung vents tsaka lens. Hindi mo masyado rinig mo pa din again yung mga sasakyan or yung busina mo, pero mas mahina siya compared pag bukas, which is mas gusto ko. Ewan ko ano naman kasi yun, preference yun na rin. Ako medyo mas gusto ko na medyo isolated ng onte. Sa init naman, sakto lang din. Hindi naman siya yung sobrang init, hindi rin sobrang malamig. Hindi ko lang sure kung na-open ko din yung vents sa may chin part. At hindi ko alam kung na-open yung port dito sa may bandang noo. Pero so far okay naman. Hindi naman sobrang init. Pero hindi ko pa natetest riding kasi ng matagal eh. Like yung mga 2 hours ang panag-uusapan. Halimbawa 2 hours, 3 hours na ride. Ito, sinabay ko lang dito sa paggawa ko ng content sa gulong. Uwi lang ako eh. Nakita ko lang din sa inyo para makita nyo yung POV naman, para makita yung helmet na nakasuot sa akin. Mamaya pakita ko na lang din pag nakaka-park ako sa bahay kung anong itsura niya pagka yung nakatayo. I mean pag nakatayo ako sa may motor, bagay ba siya? Ngayon hindi kasi masyadong kita yung motor eh. Ayun, malapit naman ako sa bahay. So yun lang guys, again palambing. Subscribe naman dito sa channel natin, pa-follow, tapos pa-like and comment na rin. Malapit na tayo mag 100 subscribers sa YouTube. Kasi yun, para masundan nyo rin yung mga susunod nating content about dito kay Tisay, tsaka doon sa Trident natin, pati sa mga accessories. Sabangan nyo yung susunod kong content. May isa pa akong bagong helmet, pang endgame, yung pang isa sa pangarap kong helmet. Yun lang guys, peace out, bye bye. So yan pala guys, ito itsura niya.
Dala natin yung gulong. So yan, what's up? 360.